Patuloy siya sa pagmamasid nang bigla niyang maramdaman na may pumasok sa loob ng bahay. Nandito na naman po tayo sa Teatro ni Rani Dayo YouTube channel sa isa na namang kwentong Comics Vlog. At may special surprise guest na naman po ako ngayon. Walang iba kundi si Cristobal De Leon. Hi Tita Rani at hi din po sa mga viewers ng Teatro ni Rani Dayo. Oh, handa na ba kayo na panoorin ang aming tampok na episode ngayon na pinamagatan? Dito lamang sa nag-iisang kwentong Comics Vlog. Minsan, may isang babae na bagong lipat sa lugar na iyon. At kakaiba ang kanyang pangalan. Siya si Miyerkules. At buhat nang lumipat siya doon, ay siya na ang naging paksa ng usapan ng mga taga roon dahil sa kanyang kakaibang hitsura, pag-uugali at pananamit. Madalas siyang paghinalaan na siya raw ay kampon ng kadiliman. At isa na itong si Badong na kanyang kapitbahay na naghihinala na siya raw ay may taglay na kapangyarihang itim. Nagmamatsyag ka na naman dyan sa bahay ng bago nating kapitbahay. Shhh! Kami ni Manyang. Parang ka kasing nanunubok dyan eh. Sige ka, baka mapagkamalang kang magnanakaw nung nakatira dyan. Shhh! Kasabing na yung Manyang eh. Ang kulit mo talaga. Kasi naman Kuya Badong, wala ka nang ginawa araw-araw kundi man niyang nakatira dyan. Daig mo pang secret agent. Manyang, malakas kasi ang kutob at hinaga ko. Na kung hindi aswang, ay vampira yung nakatira dyan. Aswang! Vampira! Halos 2 linggo nang nakatira dyan si Miyerkules. Wala namang nababalitang kinain ng aswang dito sa lugar natin. Wala nga, pero malay mo, sa ibang bayan siya nang bibiktima. O kaya, kung hindi siya aswang o vampira, baka buha siya o mangkukulam. Baka meron siya kapangyarihang itim na ginagamit niya para pumatay ng tao. Kaya, siguro, dahil siya nakaitim, makakampun siya ng kadiliman. Hay naku kuya, judgmental ka talaga. Di pa nga natin nakikilala yung tao, hinuhusgahan mo agad. At saka, baka idol niya si Wednesday Addams, kaya ganun siya manamit. Basta. Hindi ako titigil hanggang di ko nagagaman ang tunay na pagkatao ng Miyerkules na yan. Bahala ka kuya. At saka, Panyang, sa mga tingin pa lang niya, parang kakain na ng tao. baka kasi narinig ka kung ano-ano kasing sinasabi mo. Basta, patutunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko. Hay naku, dyan ka na nga Mr. Judgmental kung makapasok. Ganon katindi ang paghinala nitong si Badong na si Miyerkules ay kampo ng kadiliman.
Kung kaya't patuloy siyang nagmanman sa kanyang bagong kapitbahay. Tuloy pa rin siya sa pagmamanman kahit madalas ay pinagsasabihan siya ng kanyang kapatid na si Panyang. Hoy, Kuya Badong, ano? Pin detective. Masag trip ka talaga, Panyang. At kahit nahuhuli itong si Badong ng kanyang bagong kapitbahay na nakamasid sa bahay nito, ay wala pa rin siyang pakialam. Tuloy pa rin siya sa kanyang pagmamanman dito. Isang araw ay naiwan ni Merkules na bukas ang kanyang bahay at agad iyong napansin ni Badong. At dahil curious talaga siya sa katauhan ni Merkules, ay nagpasya siya at nangahas na pumasok sa bahay nito. Laking gulat niya nang masilayan niya ang loob ng bahay ni Merkules. Patuloy siya sa pagmamasid nang bigla niyang maramdaman na may pumasok sa loob ng bahay. Alam kong nandyan ka, kaya lumabas ka na. At huwag kang mag-alala, hindi kita irereklamo ng trespassing. Dahil ito na ang pagkakataon para malaman mo ang mga gusto mong malaman tungkol sa akin. Huwag kang matakot, lumabas ka na.
Pasensya na po. Akala ko ay... Ang akala mo'y aswang ako? Vampira? Bruha? Magkukulam? Kampo ng kadiliman? Pwes, nagkakamali ka. At lahat ng mga tao naghuhusga sa akin sa lugar dito. Oo, Miyerkules ang pangalan ko. Dahil yun ay pinangalan sa akin ng ama't ina ko. Lunes ang pangalan ng ama ko. At Martes naman ang pangalan ng ina ko. Nagkasundo ang ama't ina ko na Miyerkules ang ipapangalan nila sa kanilang magiging unang anak. At ako yun. Mahal na mahal nila ako. Dahil kaisa-isa nila akong anak. At mahal na mahal ko din sila. Kaso, namatay sila sa aksidente ng isang buwan. At dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanila, ay pinangako ko sa harap ng puntod nila na 1 taon ako magluluksa. 1 taon ako magsusuot ng itim. 1 taon ako hindi magsasaya. 1 taon ako hindi ngingiti para sa kanila. Tawanan man ako ng mga tao. At kahit ano pang sabihin na tungkol sa akin, wala akong pakialam. Basta't magluluksa ako, matupad ko lang ang pangako ko sa mga magulang ko. Lumipat ako sa bahay na ito dahil dito ko gusto magluksa. At hindi ko kayo masisisi kung bakit gano'n ang paratang niyo sa akin. Tao din ako, tulad niyo. May mga tao lang talaga na sobrang mapanghusga ng kapwa. Nung alam mo na ang katotohanan tungkol sa akin, maghihinala ka pa ba? Natatakot ka pa ba sa akin? Ha? Hindi na. Naunawaan ko naman ang mga sinabi mo. At patawarin mo ako, Miyerkules, kung hinusgan agad kita. Hayaan mo. Ipapalam ko sa mga kapitbahay na mali ang mga akala nila sa'yo. Para hindi ka na nila paghinagaan at katakutan. Salamat. Kung ganoon, maraming salamat. Happy birthday, Miyerkules! Birthday po. Uy! Bato! Panyan! Thank you! Hindi ka tuloy kayo at inanda ang pagkain. Wow, masarap ang talaga ng Miyerkules. Tama, gutom na ako. Talagang masasarap ang inanda ko. Hindi lamang para sa inyo, kundi pati na rin sa ating mga kapitbahay. At sa 1 linggo, tapos na ang 1 taon kong pagluluksa para sa mga namayapa kong mga magulang. Makikita niyo na ako magsusuot ng mga damit na iba't ibang kulay. Okay. Ano kayang itsura mo kapag nakapula, naka-yellow, o naka-blue? Siyempre maganda. Gus, gambola ka pa? O siya, tulungan niyo ako mamaya na mamigay ng mga handa ko sa mga kapitbahay natin, ha? Okay, no problem. Yes, ate. Thank you!
again sa aming susunod na episode dito lamang sa nag-iisa at dumadaming viewers ng Kwentong Comics Vlog. Don't forget to subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. At paki-like and share na rin po. Bye-bye! God bless!